Suno sa Ebanghelyo ni San Mateo, antes si Jesus magkayab balangit, siya nagsiling sa iya mga gintutunan. Ginhatag sa akon ang tanan nga gahom sa langit kag duta. Gani lakat kamo sa bug-os nga kalibutan, kag himoa nga mga gintutunan ko ang tanan nga katawhan. Kag bunyagin ninyo sila sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Kag tudloi sila nga tumanon ang tanan nga sugo ko sa inyo. Dumduma, kaupod ninyo ako sa tanan nga tion. Tubtob sa katapusan sang panahon. Ang Katisismo sa Kahanginan Apostolate, kaupod sang Bombo Radyo Iloilo, kag sang Haro Archdiocesan Commission on Social Communications. Ginadala sa inyo sang Haro Archdiocesan Commission on Evangelization and Catechesis. Ang programa kung sa diin ang catechesis hindi lamang pang classroom, kundi ang catechesis bisan sa diin nga lugar nga madangatan sang sini nga waragwagan. Ini ang Cat Radio. Ang katekista, kinahanglan sang banwa sa Mayong gabi mga pinalangga ko nga mga utod kay Kristo. Ini ang inyong utod kag abyan Father RJ Palmos, kag sa ngalan sa aton pinalangga nga Senyor Arsobispo Most Reverend Medifil Billones, kinadala sa inyo ining programa sa Waragwagan. Ang katekesis hindi lamang pang classroom, kundi sa diin nga lugar kamadagatan sang sini nga Waragwagan. Ini ang Cat Radio. Kani mga kauturan antes kita magpadayon sa aton katekesis, updan ninyo ko anay sa aton pagpangamuyo. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Umahal nga Dios, salamat sa bugay sang pagkadyamante sang amon Arkidiocese. Sa amon pagselebrar sa ika-75 nga anibersaryo sang pagsukat sang pagka-Arkidiocese sang amon lokal nga simbahan, ang imo simbahan diri sa Haro. Ginahalad namon sa imo ang amon tagipusoon nga puno sang pagpasalamat, ang amon kasing-kasing nga nagapamalandong sa mga bugay kag grasya nga imo ginpadala sa amon. Kami man nagausisa sang amon tagsa ka mga konsensya, dala sang amon mga kakulangan nga mga nahimo. Langit nun nga Amay, hugpo nga kami bilang imo buhi nga simbahan. Itugot nga mangin padayon kami sa banas, sa paghiusa, pagpakigbahin, kag misyon. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo imo Anak, kag amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Mga kauturan, mayong gabi sa inyong tanan, sa pamunuan sang Bombo Radio Iloilo, Katisismo sa Kahanginan Apostolate Program, kag sang Komisyon sang Social Communication sang aton Archdiocese, nagapasalamat gid ako in behalf sang Komisyon sang Evangelization and Catechesis sa padayon nga paghatag sang sini nga kaygayunan nga madalaman ang programa sang Catechesis sa Waragwagan. Ako bilang Komisyon Director sang Komisyon sang Evangelization and Catechesis, nagakalipay gid mga kauturan tungod kay kaisa sa masobra 170 nga mga kaparian sa Archdiocese of Haro, nagselebrar kita sang tinalikdan lamang nga Lunes, Hunyo 29, sang ika-75 nga anibersaryo sang pagsukat sang aton nga pagka-lokal nga simbahan bilang Arkidiocese. Sa aton pagselebrar sang Fiesta Solemne, sang selebrasyon ni Sanday Apostol Pedro kag Pablo, ang bug-os nga Arkidiocese sang Haro nagselebrar man kag nagsaulog sa iya nga Diamond Anniversary. Hindi man tama ka magahod, hindi man tama ka garboso kag ingrande nga selebrasyon. Tungod kay ang paghiwat sini, ginhiwat mga kauturan sa isa ka makinasing-kasingon, madalom nga pagpamalandong
kag pag-usisa sang tagipusoon. Kundi inabala kita bilang simbahan, kung nangin tampad bala kita sa aton sa labton sa Dios, kag sa aton saad, sa aton isig ka na bunyagan. Nangin matuod-tuod bala kita nga Santa Iglesia, nangin palaagyan bala kita sang kabuhi para sa aton mga kauturan, ilabi na gid sa mga yara sa sidsid sang kabuhi, ang mga labing kubos, ang mga pinatumbayaan, ang mga wala ginasapak sang katilingban. Mga utod, tuman kamatahom, tungod kay sa sining nga pagsaulog naton sang diamante sang aton kabuhi bilang Archdiocese. Ang tema naton sa subong nga gabi sang katekesis amo ang tema tuhoy sa pagka-gintutunan ukon pagkadisipulo. Paano bala kita mangin matuod-tuod nga mga Kristiyanos? Paano bala kita mangin hugot kag bug-os nga mga gintutunan sang aton Ginoong Hesukristo? Mga kauturan, tuman kamasangkad ang mangin salandigan sang pagtakus sang pagka maayo nga gintutunan. Pero sa pinakahapus kag simple lamang nga pamaagi para sa sining aton programa sa katekesis, gamiton naton mga kauturan ang aton mga nadihon nga pagpamalandong sa mga ginbasa naton nga santos nga ebanghelyo. Sang tinalikdan nga Domingo, ikanapulo kag tatlo nga Domingo sang panahon nga ordinaryo, kag ang ebanghelyo sa subong nga Domingo, ikanapulo kag apat nga Domingo sa panahon nga ordinaryo. Kung madumduman naton mga kauturan sang tinalikdan nga Domingo, Vespera sang aton pagselebrar sang Fiesta Solemne ni San Pedro kag ni San Pablo, kag selebrasyon sang pagkadyamante sang aton Archdiocese diri sa Haro, ang aton santos nga ebanghelyo amo nagikan sa dinalan ni San Mateo, Kapitulo 10, versikulo 37, tubtub 42. Ang Ginoo naghatag sang pagpakanumdum sa iya mga gintutunan. Kung luyag ninyo mangin akon gintutunan, lakat kamo, talikdan ang inyong kaugalingon, pasan na ang inyong krus, kag mag-upod sa akon. Ang ebanghelyo sang nagligad nga Domingo nagahatag sa aton mga kauturan sang kahulugan sang bili sang pagkagintutunan. Abi naton, ang pagkagintutunan amo lang ang mangin pari, diakono, seminarista, obispo. Diri nato nakit-an kag nahangpan ng tagsa-tagsa ka mga binunyagan, may iya man nga tagsa-tagsa kapanawagan, agud nga mangin aton, mangin gintutunan sa aton Ginoo. Siling sang Ginoo sa ebanghelyo sang tinalikdan nga Domingo, whoever loves father or mother more than me is not worthy of me. And whoever loves son or daughter more than me is not worthy of me. Ang katesismo mga kauturan sa aton simbahan, labi na gid sa Catechism of the Catholic Church number 2232 nagasiling, tagsa-tagsa katawo may bukasyon gikan sa Dios. Ukon, tagsa-tagsa katawo may ginapadala nga panawagan ang Dios sa iya kabuhi. Kag tagsa-tagsa katawo may relasyon sa Dios nga dihamak nga mas mataas sang sa relasyon sa iban. Ini mga kauturan ang talaksan sang pagka maayo kag matuod nga gintutunan, hindi sa pagpatumbaya sa pamilya, hindi sa pagkabulag kag pagkabungol sa realidad kag kamatuoran sang kalibutan, kundi isa kagintutunan nga nagapalangga sang iya pamilya, nagapalangga sang katilingban, bangod
kay siya gintawag nga mangin gintutunan ni Jesus. Sayuron, ang isa ka ginikanan nga gintawag sang Dios sa banas sang pagpakabalaan. Indi buot sing ganon nga talikda na niya ang iya katungdanan nga maghatag sang pagkaon, edukasyon, kag balay para sa iya kabataan. Kag indi lamang man ini ang katungdanan sang ginikanan. Katungdanan niya sa ngalan sang mahal nga Dios, ang mga tuytuyan, kagiyahan ang iya panimalay nga magpalapit sa mahal nga Dios. Gani sa pagsiling sang Ginoo, whoever loves father or mother more than me is not worthy of me. Wala nagasiling ang Ginoo nga bayaan mo ang imo pamilya, kundi labaw sa tanan palanggaon mo ang Dios. Kag tungod kay palangga mo ang Dios, kag ang Dios gugma, dapat ikaw mangin mahigugmaon sa ngalan sang imo pagpalangga sa Dios. Tudluan mo ang imo kabataan tuhoy sa paghigugma, kag dalon mo man sila sa sini nga katilingban sang gugma sang mahal nga Dios. Sa aton man mga tagsa-tagsa ka mga ginaobrahan, wala nagasiling ang Ginoo nga magtinamad kita kag maghulat na lang sang rasyon ukon sang dole out sang gobyerno. Wala nagasiling ang Ginoo nga ara na lang kita sa tubangan sang portahan sang aton puloy-an kag maghulat ko maglibot ang DSWD kag magpanagtag sang AIX o kontupat. Pangod kay kita mga gintutunan ni Jesus dira sa marka kag grasya sang aton bunyag. Labaw sa tanan kita nagaalagad sa Dios. Kag ining aton pag-alagad ginadala naton bit-bit ang tagipusoon nga nagapasalamat. Gani ang aton obra, ang aton propesyon, hindi alien sa aton relasyon sa mahal nga Dios. Ang aton propesyon, ang aton mga ginaobra, ang aton mga pagpangabudlay, dapat mga kauturan, ekstensyon sang aton pagtuo, sa aton pagka matinuuhon, sa aton pagka-honest, sa aton commitment sa obra, sa aton passion sa pag-obra. Pero hindi dapat nga manginlalang ini nga obra, agud nga mag-drift away kita sa mahal nga Dios. Ang matuod-tuod nga gintutunan ginabutang una sa pedestal kag labaw sa tanan si Kristo. Because when you place God at the top of your priority list, everything comes in its proper place. Mga utod, hindi ini fanatisismo. Hindi ini pagka-fanatiko nga dapat labaw sa tanan unahon ang Dios kag pabayaan mong imo pamilya. That is fanaticism. Kung patumbayaan mo ang imo responsibilidad. This is what we call a right order of love. Ang tuod-tuod nga talaksan kag pamaagi kag pagpahayag sang gugma. When Jesus is not the first in our lives, other loves can become idols. Kung hindi si Jesus ang mangin una sa aton listahan, ang aton karon mga ginahigugma, ang mangin aton Diyos-Diyos. Anong mga Diyos-Diyos naton, mga kauturan? Nga nagaupang sa aton palapit sa mahal nga Dios? Ano ang aton mga Diyos-Diyos nga nagapatamad sa aton, agud nga maghatag sang tinion sa pagpangamuyo kag pagsimba? Kung kaisa masiling ang mga katikista, Father, kakabudlayan ako sa akon bana sa amon kabataan. Kag kung magsiling gani ako sa ilang nga makadto ako sa simbahan kay ma-serve ako, o kung makadto ako sa eskwelahan kay makatikesis ako, sabton ako sa akon bana nga, sige, didto ka na lang star sa kumbento, pamanahan na lang didto ang pari. That is fanaticism, mga kauturan. That is sala nga paghangop. Dapat sa aton man pag-alagad,
Ginatanaw man naton anay una bes ang sitwasyon sa aton pamilya. Pero dapat hindi ini ang upang sa imo. Agud nga kalimtan mo na lang ang imo man kaangtanan sa mahal nga Dios. Mga kauturan, tama ka manami ang aton pagpahanumdum sa ebanghelyo sa nagligad nga Domingo. Ang Ginoo nato nagapahanumdum sa aton nga sa tagsa ka kabuhi naton, dumdumon naton may ginapasan kita nga mga krus. Siling gani sang Ginoo, whoever does not take up his cross and follow me is not worthy of me. Ang pagkagintutunan, isa man gali kabanas sang pagbatas. Hindi lang kasakit, pagbatas, endurance, fortitude, steadfastness. Tuod, kung hugot gid ang imo nga pagsabat sa panawagan sa mahal nga Dios, hangkaton ka man sang kalibutan. Unahon mo bala ang imo nga pagsimba o kun ang imo anak nga nagamasakit? Unahon mo bala ang imo nga pagprosesyon o kun ang imo nanay nga kinahanglan bantayan kay may Alzheimer's disease? Unahon mo bala ang imo nga pagkadto sa simbahan agod nga magbisita sa Adoration Chapel ukon ang imo bana nga didto bag-ulang ginaway sang mga buyong? Di ba lang mga kauturan, kadako nga pagpanghangkat para sa aton. That is why ang katekesis hindi lamang siya sa level sang doktrina. Ang katekesis hindi lamang sa level sang utok, sang ulo, kag sang hunahuna. Ang katekesis masangkad, nagakadto sa aplikasyon sa kabuhi, kay mandira sa realidad kag kamatuuran sang kabuhi. Aton mas makitaan ang buhi nga presensya sang Dios. Gani sa sadto nga istorya ko nung may katikista nga ginsiganan sang yabana nga sige, didto ka na lang istar sa simbahan, pamanahan na lang didto si Father. Ang siling ko sa katikisati para sa imo, sister, paano mo ato ginsabat? Siling ko, Father, siling ko, wala ko man kamo ginpabayaan. Naluto ko na dira ang inyo panyaga. Nakapanglaban na ako. Pero gapati ako nga dapat ako man magsabat sa panawagan sang Dios. Gintawag niya ako nga mag-alagad bilang iya katikista. Ginbugayan niya ako sang abilidad nga makahambal kahit papaano. Hindi man kubos, hindi man ginbugos ang akong tinunan, pero may karisma kag may bugay ako nga makatudlo sa magagmay nga mga kabataan. Ano lang abiman lang, isa man lang ka oras nga makakadto ako dito anay kag makaalagad. Pero lain man nga bagay, Father, siling niya. Kung ang akon anak ka masakit, o kung may ginabantayan ako nga itigulang nga katapo sang pamilya. Tungod kay mas importante nga pagpangagda ato, himuon ko ang akon pag-alagad sa nagamasakit ko nga anak sa akon ginikanan nga balantayan nga tigulang bilang aksyon, refleksyon sang akon pangamuyo. Brothers and sisters, ang nagligad nga June 26, patron ko ini kay man birthday ko sa nagligad nga June 26, no? Si Saint Jose Maria Escriva, founder of the Opus Dei. Siling ni Saint Jose Maria Escriva, that is why nga very attractive ang iya spirituality, ilabi na gid sa mga young professionals naton subong. Siling niya, if you do not have time for prayer because of your busy work, and if you are consumed with the burdens of your work, do not be anxious, do not be sad. Recognize your burdens, recognize your hard labor, and make your work as a form of your prayer. Himua ang imo buluhaton bilang imo akto sang pangamuyo. Kamo mga kauturan nga nagapamati karon. Kamo nga nagapamati sa sininga programa sa Waragwagan. Posible makapoy na kamo.
sa mga taxi drivers nga nagapamati, sa mga nagaobra subong sa Bombo, Radyo, Iloilo nga nagapulaw bisan adlaw nga Domingo, sa mga katikista nga halin sa simbahan hindi lang pang-eskwelahan to alcohol, red, green, cross, rabing alcohol, hindi lang pang masakit, hindi lang pang classroom, hasta sa simbahan manugkolekta pa ang katikista. Makapoy. Ako ginakapoy man. Sa kadamo sa mga palasanon nga mga katungdanan kag responsibilidad. That is why that particular spirituality of Saint Jose Maria Escriva has a big impact in my life. We make our work as a form of our prayer. But of course, that will never substitute the greatest prayer of all, the Holy Eucharist. Ginalaygay ko man ini sa mga kauturan naton nga mga nagaobra sa iban nga pungsod, ilabi na gid sa mga Middle East kag sa mga seaman. Siling ko sa ila, kumusta inyo prayer life, Father? Di kabi kasimba, of course, given common sense. Siling ko sa ila, kung di gid ka mo makasimba physically, of course, sa inyong nga obra, at least try to join in online masses. Linibo na karon nga mga online masses ang pwede ninyo masundan. Pero labaw sa tanan, make your work as a form of your prayer. Pakabalaan na ang imo obra. Pangita ang Dios sa imo obra. Palanggaa ang imo obra. Di sagi kumod, hindi sagi reklamo. Hindi magbinutig, hindi magtinunto, hindi magpangurap, hindi magpakamalain sang imo upod sa obra. Palanggaa ang imo obra bisan ordinaryo ka lang manog lampaso, manog kiskes sang basin, manog bulad sang isda agud nga himuon nga pakas, o kung nagabantay sang bata sang iban nga tawo. Makabalaan na ang imo obra. Ang pagkagintutunan, hindi lamang mangin pari, obispo, seminarista, madre, mungha, munghe. Ang pagkagintutunan, pagpangagda sa aton tanan. Brothers and sisters, subong nga Domingo ato nabatian. Suno naman sa Santos nga Ebanghelyo, suno kay San Mateo Kapitulo 11, versikulo 25, tubtob 30. Aton nabatian ang aton Ginoo nga nagahatag sa aton sa isa ka matahom nga assurance. Come to me, all of you who labor and are burdened, and I will give you rest. Matama gid ka manami para sa mga ginakapoy na subong. Para sa mga ginakapoy, pero padayon nga nagahimakas nga mangin maayo nga tawo. Sa tanan nga ginakapoy, para nga makadala sang pagkaon sa lamesa sa inyo kabataan. Sa mga ginakapoy nga nagaalagad sa mga nanalisari nga ministeryo sang aton mga parokya. Sa mga ginakapoy sa pagtuon, agud nga mas mangin malambo pagid ang aton paghibalo sa siyensya, sa kamatuoran. Ang Ginoo nagahatag sa aton sa matahom nga assurance. Come to me, all of you who are burdened, and I will give you rest. Mga utol, agud nga mas mahangpan pag ginaton ini nga mensahe. Ang Ginoo nagsiling sa katapusan nga bahin sa Ebanghelyo. Siling niya, come to me, because my yoke is easy, because my heart is meek and humble. Ato nabatian karon sa first reading sa sining nga Domingo, gikan sa sulat ni Propeta Zacarias. Kung sa diin si Zacarias nagsiling sa mga Hudiyo, kay man ang mga Hudiyo sa sining nga panahon nagpauli na gikan sa pagpamigos sa Babylonia. Amo ining panahon mga kauturan nga nalupig ang Babylonia sang mga Persyanhon. Kag ang that time, ang hari sang Persya nga mo si Cyrus the Great, naghatag sang edict
nga papaulion na ang mga Hudiyo after 40 years of captivity in Babylon. Pagpauli nila sa Hudiya, ila nakitaan ang masubo nga sitwasyon sang ila duta nga pinalangga. Imagine, they left Judah, for 40 long years. 5 lang gani kaadlaw, o kung 5 lang gani ka tuig nga pabayaan ang isa ka balay do kagulangan na kag mahigko na ano pagitayhan ang 40 years. Guba ang mga balay, hindi na nila mabalaan kundi inagatindog sang una ang ila balay. Ang templo wasak to the ground. Ang mga Hudiyo nagahandom nga patindugon liwat ang templo sang Jerusalem nga ginrumpag sa mga Babylonians during the time of King Zedekiah, the last Judean king of the kingdom of Judah. Pero ang propeta nga si Zacarias nagsiling sa ila, hindi kamo magkalisod, hindi kamo magbakho, kay magapadala ang Dios sa inyong hari. Nagsiling ang mga tao sa Judea, kinahanglan namon sang hari nga poderoso, kinahanglan namon sang hari nga magapakigbato sa amon, kung pagalupigon kag pagalutuson na naman kita sang mga hangaway, sang mga kaaway kag mga pagano. Si Zacarias nagsiling sa ila, apang mga utod, ang hari nga ipadala sang Dios sa inyo, hindi hari nga nagasakay sa kabayo, kundi hari nga nagasakay nga mapainubuson sa polyeno, tinday sang asno. Remember mga utod, amo ini nga panagna ni Zacarias ang ginabasa man nga first reading sa pagbendisyon sa mga lukay sa Domingo de Ramos. Siling ni Zacarias nga propeta, ang igapadala sang Dios sa inyo, isa ka hari nga may maluluyon nga tagipusoon. Isa ka hari nga may kasing-kasing nga may nawaon. Isa ka hari nga nagahangup sang aton sitwasyon. Sa sina nga takna hindi mahangpan sa mga Hudiyo kung anong ginasiling ni Zacarias nga propeta. And this happened in 520 BC. Pagligad sang tunga sa millennium mga utod, after almost 500 years sa pagkari sang aton Ginoong Jesucristo, nakaangkon initanan sang katumanan. Dira mismo sa pagsiling sang aton Ginoo sa aton santos nga ebanghelyo karon nga Domingo. Come to me, all of you who labor and are burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am meek and humble of heart, and you will find rest for yourselves. For my yoke is easy and my burden light. Aton nabatian mismo sa mga tinaga nga nagkawas sa baba sa aton Ginoo, siya maluluyon kaayo. Ang panagna ni Propeta Zacarias sa aton first reading subong nakaangkon sang katumanan sa mga pulong sang Ginoo sa santos nga ebanghelyo. Gani mga kauturan, ano ang talaksan sang pagkagintutunan? Ang talaksan sang pagkagintutunan among aton pagtinguha nga magsabat sa panawagan sang grasya nga aton nabaton sang kita ginbunyagan. Ang pagbiya naton sang aton kasalanan, ang pagsabat naton sa panawagan sang Dios, ang pagpasan sa aton tagsa-tagsa ka mga krus, kag pagsunod sa iya nga wala nagapatumbaya sa aton man mga katungdanan, pero labaw sa tanan pagpanguna nga katungdanan sa mahal nga Dios. Ang aton mga katungdanan nga tawhanon nga dutanon dapat mangin refleksyon kag nawong sang aton una gid nga katungdanan sa tanan
nga mong aton katungdanan nga mag-alagad sa mahal nga Dios sa tagsa-tagsa ka mga pamaagi sang aton bukasyon sa kabuhi. Ministro man sang simbahan, mag-asawa man sa pamilya, kabataan sang ginikanan, obrero sa isa ka kumpanya, nagasagod sang katigulangan, bata nga nagaaman kag nagatuon para sa maayo nga palaabuton. Ang aton ebanghelyo karon sa kabugusan nagahatag sa aton sa matahom nga assurance nga sa pagsabat naton sang aton panawagan sa pagkagintutunan sa mga tion nga kita kapuyon kag nagakadulaan sang purelsa, kusog kag paglaom. Ang aton Ginoong Hesukristo nagaupod sa aton kay ang iya kasing-kasing maluluyon. Mga kauturan, after 75 years of our existence as an archdiocese diri sa lokal ngaton nga simbahan diri sa Haro, kadamo na kita sa mga ginaselebrar nga mga grasya kag bendisyon. Kadamo na sa mga madinuagon nga mga hitabo ang aton nahimo. Aton ginaselebrar hindi da mga kauturan sa tuman ka magahod nga mga selebrasyon, kundi isa ka makinasing-kasingon nga pag-usisa sang tagipusoon. That is why karon mga kauturan, as we celebrate Diamond, we do not just shine as diamonds. We glow of the graces we receive as we celebrate our diamonds in life. Ginhulma sa malawig nga mga tinuig sa panahon kag sa mabudlay nga mga sitwasyon. Gani sa inyo tanan nga aton mga kauturan, labi na gid sa mga katikista man nga nagapamati, happy 75th anniversary sa aton lokal nga simbahan. Kay kita tanan padayon mga kauturan nga mangintampad sa pagsabat sa panawagan sang Dios sang aton pagkagintutunan niya. Sa aton padayon nga pagsabat kwidnong, maano na kita subong? Sugod kita sa pag-usisa. Paano kita nangin gintutunan? Nangin tampad bala kita nga mga gintutunan ni Kristo? Kag sa aton pag-usisa sa aton tagsa-tagsa ka mga tagipusoon, ihalad naton ang aton tagipusoon nga may kalipay kag pagpasalamat. Ini ang inyong utod kag abyan, Father RJ Palmos. Nagaagdagid sa inyo sa isa ka makinasing-kasingon nga pag-upod sa siningabanas sang aton pag-usisa sang kaugalingon sa padayon naton kapag celebrar sang Diamond Jubilee sang aton Archdiocese sa isa ka makinasing-kasingon kag mapinangamuyoon nga selebrasyon. Ini mga kauturan ang programa sang katekesis nga bisan sa tiin nga madangatan sang waragwagan. Ini ang Cat Radio. Good evening kag happy Diamond Jubilee sa aton tanan.